Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. Okay, sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-transpose ng chords at kung paano malaman yung key ng inyong boses. Huwag na natin patagalin pa mga katupa, tayo magsimula na. So bago yan, alamin muna natin kung gaano kahalaga yung pagta-transpose ng chords. So of course, ito ay ginagamit natin para malaman or mahanap natin yung key ng isang boses mo or boses ng iba. So, marami pang pwedeng magawa ng pagta-transpose. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano. So kailangan natin ng whiteboard. So meron na tayong whiteboard. Bumili na ako para mas maunawaan nyo yung aking mga ituturo. Set aside muna natin yung ating gitara. Okay, ito na yung ating whiteboard. Yan. Para madali nyong magets yung aking mga ipapaliwanag ko sa inyo. Okay, sa ating music ay meron tayong letters or alphabet. So, ito ay nabanggit ko na sa mga dati kong lessons. Pero ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Gagamitin natin siya ngayon para maunawaan nyo kung paano nga ba magta-transpose. So, yung meron tayong 7 letters or 7 notes dito sa ating board. Ayan, nakasulat dyan yung from A to G. 7 notes. Actually, meron tayong 12 notes in total na notes. So, paano naging 12 yon? At dyan sa ating 7 notes na yan, meron silang sharp maliban sa dalawa. Alam nyo na yon sa mga alam na dyan. Yung B and then E. Wala silang sharp. So, itong A, meron tayo dito yung A sharp. Lagyan natin. A sharp. So, ba? B, wala siyang sharp. C, meron. D sharp. E, wala. F sharp. And G sharp. So, sa kabuuan, meron tayong 12 notes. So, para nga pala sa mga hindi nakakalam kung ano yung key na tinatawag natin. So, yan yung central note or tonic na tinatawag dyan. Kumbaga, itong 12 na letters na to or 12 notes na to, sila ay tinatawag din natin na key. Bawat isa sa kanila ay key. So, pwede silang makabuo ng chords or sa family chords. Yun yung ating yung ginagamit sa chords progression. So, itong A sharp, key of A sharp, key of B, key of C sharp, so on and so forth. Sa mga hindi pa nakapanood doon sa aking family chords tutorial, panoorin nyo yun. Malaki ang may tutulong doon sa inyo. So ngayon, paano naman natin ngayon ipapasok yung pagta-transpose ng chords? So halimbawa, sa isang kanta. So ang gagamitin ko dito na example na kanta ay Lilim by Victory Worship. Kunin lang natin dun sa part ng chorus. Yung chords doon, sa chorus niya, ay G. Halimbawa, key of G yung gagamitin natin. Ito, key of G. Yung chords niya sa chorus, G, then B minor, C, A minor, and D. Pasensya na kayo sa sulat kamay ko. Medyo hindi ako komportable sa ganyan. Okay, yan yung chords ng chorus ng Lilim. G, B minor, C, A minor, D. So ngayon, let's i-try natin na tugtugin sa gitara. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. So yan, medyo mataas siya para sa akin. Kaya kailangan kong i-transpose. So ngayon, paano natin siya i-transpose? Balik tayo sa ating whiteboard. So yan, i-transpose natin ngayon yung key of G sa ibang key. So pipili tayo dyan. So halimbawa, gusto ko yung key of D. Gusto kong abutin yung key of D kasi medyo okay din sa akin yung key of D. Try natin. Paano natin siya malilipat sa key of D? Siyempre, nauna dito yung main key sa ating key of G. Of course, dito rin mauna yung ating main key, which is yung key of D. So, ito yung transpose na natin. Lagyan natin dito yung arrow. Ayan. Transpose natin. D. So, ano naman next na chord para sa ating kapalit ng B minor? Magbibilang lang kayo. From G, ito yung G. Ilang notes ang ating nilaktawan para makuha yung D? Or pwedeng paatras o pwedeng pa ganito. But G, bilang ka, may G sharp, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sa paabante na pagdadagdag, 7 notes para makuha yung key of D. Ngayon, sa next chord, yan, next chord natin dito sa key of G, sa pagtatranspose, ganun din yung bilang. From B, bilang ka ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F sharp. Pero dahil minor dito, gagawin natin din siyang minor. Yung tanda nyo, kapag minor, minor ang katumbas din. Kapag major, major. So, F sharp, minor. So, F sharp minor yung kasunod niya. At pwede naman paatras, gaya ng sinabi ko kanina. Bibilang ka rin paatras. From G, bilang ka 1, 2, 3, 4, 5. Paatras, 5 lang. Sa paabante, 7. Kung gusto mo yung mas mapaikli yung pagbibilang mo, gamitin yung paatras. Kasi mas malapit naman yung paatras kaysa sa paabante na pagbibilang. Okay? Ganun lang yung kadali yung mag-transpose. Next chord, of course, ganun din yung gagawin mo. So, C. So, from C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G. So, ilalagay mo dito G. So, dahil major naman yung ating C sa key of G, major din dito sa key of D. Okay. So, ito yung ano niya, medyo na nagkakagulo lang tayo dito. Sa ating natin ng arrow para hindi ka malito. And next, A minor. Ganon din, magbibilang ka ng 7. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, yung ating pang 7. So, dahil minor, E minor. Last chord, D. Then, from D, magbilang ka ng 7 pa-forward na notes. From D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A. So, dahil major, A major. Yan. So, meron na tayong transposed chords. So, ito na yung ating chords from key of G, naging key of D. Yan. So, try natin na tugtugin sa gitara. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. So, di ba? Nakuha natin siya sa key of D. So, yan mga katupa, nakuha na natin yung ating transpose from key of G to key of D. So, ngayon, alam nyo na kung paano mag-transpose. So, ganun lang kadali at talagang nung natutunan ko rin to, ako ay namangha. Ayan, dahil ganito pala nag-work yung pagta-transpose. So, yun mga katupa, sana nakatulong sa inyo ang video na to. At kung gusto mo na mabangan yung mga susunod kong tutorials, pinutin mo lang yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification tsaka yung all para siguradong updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood mga katupa. Jesus loves you. All the glory belongs to God.